Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Ang kwento natin ngayon ay isa sa pinakamatinding trahedyang pandagat sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang biyahe na nagsimula bilang ordinaryong paglalayag pero nauwi sa matinding sakuna na kumitil nga sa daang-daang mga buhay. Isa ka ba sa mga tao na kapag naririnig ang salitang Sulpicio Lines, ang unang pumapasok sa iyong isipan ay lulubog ang barko? Dahil nga ng panahong 1990s, maraming mga nangyaring paglubog ng iba't ibang mga barko na ang Sulpicio Lines ang nagpapatakbo. June 20, 2008, bandang alas 8 ng gabi, umalis mula sa port ang MV Princess of the Stars, isang malaking passenger cargo ferry na pagmamay-ari ng Sulpicio Lines. Sa barkong ito, may humigit 800 na mga pasahero at crew. Karamihan ay pauwi na sa mga probinsya upang makasama ang kani-kanilang mga pamilya. Pero sa kalagitnaan ng paglalayag, umarap ang barko sa isang panganib na hindi na ito kayang takasan, ang bagyong Frank. Ang barko. Ang MV Princess of the Stars ay isa sa mga pangunahing barko ng Sulpicio Lines, isang kumpanyang matagal nang nakilala sa industriya ng shipping sa Pilipinas. Ang barkong ito ay itinayo ng taong 1984 sa Japan at dating kilala bilang MV Ferry Lilac bago ito binili at pinangalanan muli ng Sulpicio Lines. May kakayahang magsakay ng mahigit 1,900 katao ang barko at tumatanggap nga ng mga toneladang cargo, kabilang na nga ang mga sasakyan at produktong pangkalakal. Sa laki nga at reputasyon nito, itinuturing itong isa sa mga pinakamodernong barko ng kumpanya. Ngunit sa kabila ng mga safety standards na dapat ay sinusunod, dati nang nadawit ang Sulpicio Lines sa iba't ibang aksidenteng pandagat. Kabilang na nga ang nangyaring trahedya sa barkong MV Doña Paz na nangyari ng taong 1987. Kaya naman nang sumapit ang taong 2008 at muling masangkot ang kumpanya sa panibagong sakuna kung saan tumaob ang pinakamalaking passenger ferry sa isla ng Sibuyan, Romblon. Muli napaisip ang bidya ang ilang mga tao kung ligtas pa bang sumakay sa mga barko na pinamumunuan ng Sulpicio Lines. Pero katanungan nga ng lahat, bakit lumubog ang barko? At ayon nga sa mga lokal sa isla, maraming labi umano ang palutang-lutang sa dagat ilang buwan matapos mangyari ang insidente. At ilang buwan ngang nagtiis ang mga tao doon na hindi manghuli at mamili ng mga isda sa palengke sapagkat inaakala na ang mga isda ay posibleng kumain umano ng parte ng mga labi. Sa isla, may haka-haka na kaya lumubog ang barko ay dahil sinunda ng MV Princess of the Stars ang ghost ship ng Romblon, na tinatawag nga na MV Sibuyan. Paniwala nga ng mga taga-lokal, kaya ito sumadsad ay dahil sa barkong iyon at nasira ang engine. Ang MV Sibuyan na ship umano ay sinasabing gintong barko, na umaakyat mula dagat hanggang tuktok ng Mount Giting-Giting. Ang Mount Giting-Giting ay parte ng Sibuyan Island, na binubuo nga ng 3 isla sa Romblon. Ayon sa mga residente doon, ang Mount Giting-Giting ay mahiwaga. Para sa mga matatanda, totoong naengkanto ang Princess of the Stars. At ang trahedya na ito ay isa lamang umano sa mga nangyaring disgrasya sa Mount Giting-Giting. May mga nangyari na kasing disgrasya noon katulad nga ng plane crash sa Mount Giting-Giting na nangyari ng taong 1991. At taong 1985 naman nang may mga nasawing mountaineers sa pagtatangkang akyatin ang peligrosong bundok. Ang Sibuyan Island ay mayaman nga sa history dahil dito rin ginanap ang ibang parte ng gera ng World War II. Tinatawag nga ang parte ng istorya na ito na Battle of the Sibuyan Sea. Kaya nga nagkaroon ng mga haka-haka na kinitil ng mga namatay sa gera ang barko na Princess of the Stars sapagkat hindi welcome ang pagdaan nila sa isla.
Sinakop din ng mga Spaniards ang lugar na ito, ngunit bago ito napasok ay nahirapan ang mga Espanyol dahil sa tinatawag na Romblon Triangle. Paniwala ng karamihan, ito ay ang maliit na bersyon ng Bermuda Triangle na nagiging dahilan umano ng maritime incidents at tragedy sa lugar. Sa lugar, naiwan din ang bakas ng pananakop ng mga Espanyol, katulad nga ng mga naipatayo nilang mga gusali at simbahan na ngayon ay ginagamit ng mga taga doon at naging parte na ng kanilang lugar. Paniwala din ng mga taga doon ay may nagbabantay na hindi kilalang nilalang sa isla at dagat nito. Kaya naman kumalat ang mga samot-saring kababalagang istorya sa nangyaring trahedya ng paglubog ng Princess of the Stars. Ang paglayag ng barko. Habang patuloy ang paglalakbay ng MV Princess of the Stars sa Visayan Sea, patuloy ding lumalakas ang ulan at hangin na dulot ng bagyong Frank. Nang mga oras na ito, itinaas na ng Pag-asa ang Storm Signal No. 2 sa ilang lugar sa Visayas. Kabilang na nga ang mga bahagi ng ruta na dadaanan ng barko. Gayunpaman, nagpatuloy ang barko sa dating kurso nito. At ang barko nga na ito ay patungong Cebu. Ayon sa mga ulat, bago maglayag ang barko, tumawag na ang kapitan ng barko sa Coast Guard na ipagpatuloy na nila ang biyahe dahil nagplano na umano siya ng ibang ruta para maiwasan ang bagyo. Binigyan naman ng permisyon ng Coast Guard ang kapitan. At ang kanilang rason, ang vessel ay sapat na ang laki para makadaan sa gilid ng barko. Ang barko nga ay may sukat na 141 feet at may haba na 633 feet. At ito nga ay may bigat na 23,800 tons at may capacity na 2,000 passengers. Ang mga barko na ganito kalaki ay idinisenyo para makalusot sa mga masasamang panahon. At bandang 8:00 na nga ng gabi ng June 20, 2008, nagsimula na ang paglalayag ng barko na MV Princess of the Stars na may lamang 870 na mga pasahero. Ang hindi inaasahang mga pangyayari. Ilang oras matapos ang paglayag ng barko, walang mag-aakala na may nag-aantay na pala sa kanilang trahedya. Ang weather forecast nga ng Pag-asa ng araw na iyon sa ruta na dadaanan ng bagyong Frank ay hindi inaasahang mag-iiba. At June 21, ang bagyong Frank ay nagloko at gumalaw sa hindi inaasahang direksyon. Nakita ito ng Pag-asa kaya pinag-aralan nila ang magiging posibleng bagong ruta ng bagyo. From northwest direction lumihis ang bagyo sa westward path. Ayon sa Pag-asa, lilihis ang bagyo at sa direksyon nila ay dadaanan nito ang Sibuyan Sea. Dahil dito, 11:30 pa lamang ng gabi ay inanunsyo na agad ng Coast Guard na lahat ng klase ng barko ay hindi na papayagang maglayag. Ngunit sa kasamang palad, habang pinapag-aralan umano ng Pag-asa ang direksyon ng bagong Frank, ay hindi sinunod ng kapitan ng MV Princess of the Stars ang nakaplanong ruta para iwasan ang bagyo. Siya ay nagpasyang tumahak ng ibang ruta. At ang ruta nga na ito ay pasalubong sa bagyong dadaanan ng bagyong Frank. At bandang 11:00 nga ng umaga nang nasa loob na sila ng bagyo. Ayon sa mga ulat ng Philippine Coast Guard, malabo na ring makontak ang barko sa kalagitnaan ng bagyo kaya nawalan sila ng komunikasyon sa kapitan ng barko. Ang trahedya. Ang lakas ng hangin ay umabot nga ng 195 kilometers per hours kasabay ng pagtaas ng alon ng dagat. At bandang 10:00 ng umaga, June 21, nagsimula nang maramdaman ng mga pasahero ang matinding paggalaw ng barko. At dahil nga sa lakas ng bagyo, inanod ang Princess of the Stars sa mababaw na bahagi ng dagat ng Sibuyan Island. At kung babalikan nga, makikita nga na napakalapit lamang ng barko sa pangpang ng Sibuyan Island. Kaya naman para sa ilan, mapapaisip talaga kung talaga ba ang sinasabi ng ilan na may kakaibang elemento sa paligid ng Sibuyan Island na naging dahilan para tumaob ang barko at kumitil ng napakaraming inosenteng mga pasahero. Kalaunan kasi tumagilid ang barko sa kabilang side at nagka-problema na rin sa mga engines nito.
Sinubukan naman ng kapitan na humingi ng tulong sa Sulpicio Line Office sa Maynila, ngunit ang tulong ay sobrang layo at walang pag-asa na sila ay matulungan agad-agad dahil sa sama ng panahon. Ayon sa mga nakaligtas, lumakas ang hampas ng alon at unti-unti nang pumasok ang tubig sa ilang bahagi ng barko. Hindi rin malinaw kung may aktibong gabay ba mula sa crew nang hinagupit na ang barko ng malakas na hangin at tubig. At bandang 11:30 ng umaga, inatasan nga ang lahat ng magsuot na ng life vest, ngunit tagilid na ang barko kaya ang iba ay nahirapang kumuha ng life jacket sa lalagyan nito. Maya-maya pa ay unti-unti nang tumagilid ang barko at malapit nang tumaog. Kaya naman inutusan na ang mga pasahero na lisanin ang barko. Ipinatupad ang utos na Abandon Ship Protocol. Naging mahirap ang evacuation, mabagal ang kilos ng ilang mga pasahero, habang ang iba ay sumuko na at nanatili na lamang sa loob ng barko. Ayon sa testimonya ng ilang survivor, hindi naging organisado ang utos at walang sapat na personnel na umalalay sa mga pasahero. Ilang bangka namang ang sinubukang ibaba mula sa barko, subalit tinangay ito agad ng alon. At sa kalagitnaan nga ng paghagupit ng bagyo, unti-unting tumaob ang barko sa karagatang sakop ng Sibuyan Island sa Romblon. At nang humupa na nga ang bagyo, natagpuan ito makalipas ang ilang araw. Kalahating lumubog at nakalantad ang bahagi ng hull. Sa kabuuan, tinatayang nasa mahigit 800 ang sakay ng barko. Ilan sa mga nakaligtas ay tumalon mula sa barko at lumangoy patungo kung saan sila aabuti ng alon. May ilan naman na sumabit sa mga lumulutang na debris. Ngunit maraming hindi nakaabot sa kahit anong lifeboat. Marami ang nalunod at hindi na naiahon ng buhay. Ayon sa isang survivor na si Pal Philip Vasquez, walang malinaw na rescue operation mula sa loob ng barko. Anya, walang gumabay sa amin. Kami-kami na lang ang nagtulungan. Ibang-iba umano sa kwento sa mga balita. Ayon pa sa kanya, pinatawag ang mga crew sa master station para mag-instruct ang kapitan sa crew na gabayan ang mga pasahero. Ngunit matapos nga ang meeting ay nagkanya-kanya naman ang lahat. Sa sumunod na araw, natagpuan nga ang ilang mga labi na palutang-lutang sa dagat. May mga labi na lumalabas mismo sa loob ng barko matapos itong pasuki ng mga rescue divers. May mga katawan na hindi na nga makilala. Ayon sa investigasyon, halos kalahati ng mga sakay ng mga labi ng pasahero ay hindi na na-recover, habang ang ilan ay naiuwi na sa kanilang mga pamilya sa kalagayang hindi na sila makilala. Walang narinig o formal na distress call na naitala bago ang tuluyang pagtaob ng barko. Lumabas din sa report ng Board of Marine Inquiry na hindi agad ipinatupad ang paglayo sa bagyo kahit na may sapat pang panahon para gawin ito. Sa halip, pinagpatuloy ng kapitan ng barko ang biyahe, bagay na itinuturing ng mga eksperto bilang pangunahing dahilan kung bakit tumaob ang barko at kumitil ng napakaraming buhay. Masyado umanong naging kampante ang kapitan sa laki ng barko at tibay nito. Napakalaki ng paniniwala ng kapitan ng barko na kahit anong bagyo ay kayang lusungin ng MV Princess of the Stars. Ang investigasyon. Ang rescue operation ay napakahirap dahil sa sama ng panahon. Ilang araw nga ang lumipas bago tuluyang na-recover ang karamihan sa mga labi. Sa kabuuan, higit 800 ang namatay at nasawi kabilang na nga ang mga bata, matatanda at kababaihan. Ilang pamilya ang nawala na mahigit 1 o 2 mahal sa buhay. Ayon sa isang record, isang babae na si Estela Gelly ang namatayan ng ama, ina at 5 niyang nakababatang mga kapatid. Si Melinda naman ay nawala ng 15 kaanak na pawang sakay ng barko, kasama sa mga nasawi din ay ang kanyang 15 years old na bunsong babae. Ayon sa kanya, hindi mo akalang isang biyahe lang lahat ay mawawala. Papunta na sana sila sa Bantayan Island para mag-celebrate ng piyesta. Ngunit pinagtagpo sila para umiyak sa burol.
56 nga na mga katao ang naitalang nakasurvive na inanod at natagpuan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At iilan lamang ang nakaabot sa Sibuyan Island. Habang ang buong bansa ay nagluluksa, sinimula naman ng pamahalaan ang investigasyon. Isang Board of Marine Inquiry ang binuo upang alamin kung sino ang may mga pananagutan sa trahedya. Lumalabas sa kanilang pag-iimbestiga na may malinaw na kababayaan hindi lamang mula sa kapitan ng barko, kundi maging ang may-ari ng barkong MV Princess of the Stars. Sa halip kasi na umiwas sa bagyo, piniling ipagpatuloy ng barko ang kanilang biyahe. Sa kabila ng masamang lagay ng panahon, walang sapat na aksyon para tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero. Tinutukoy nga ng mga eksperto na nagkaroon din ng pagkakamali sa navigation at cargo management. Bukod pa dito, na-discover din na may kargang delikadong kemikal ang barko na hindi naman naidetalye pa. Isang bagay na nagpalala nga sa nangyaring insidente. Marami nga ang pumunta sa Sulficio Lines office na galit at ang iba nga ay umiiyak. Inanunsyo na naman ng Sulficio Lines na gawa iyon ng Panginoon o act of God at hindi engine failure ang naging dahilan ng paglubog ng barko. Aftermath. Kinasuhan naman ng Sulficio Lines ang Pag-asa sa kasong gross negligence at reckless imprudence. Sinisisi nila ang Pag-asa dahil sa mali at late nilang weather forecasting, kaya naman nagdesisyon ang kapitan ng barko na salubungin ng bagyo. Ayon pa sa Sulficio Lines officer sa Cebu, ang huling message ng kapitan sa kanila ay, "The Pag-asa is crazy. It is only guessing." Ngunit itinanggi naman ito ng Pag-asa. Sinabi nilang may erratic condition na ang bagyo at ang appropriate storm warnings ay naitala na bago pa man sila maglayag. Ilang buwan nga matapos ang kasuhan, ang lawsuit ay hindi na itinuloy ng Regional Trial Court at ayon kasi sa judge, ang Pag-asa ay nagtatrabaho lamang bilang government function kaya immune sila sa lahat ng lawsuit. Napatunayan din ng judge na walang wrong forecasting ang nangyari na naging sadhinga ng trahedya. Ang mga pamilya naman ng biktima ay sinampahan ng kaso ang ilang opisyal ng Sulficio Lines. Kabilang nga sa mga akusado ay ang may-ari na si Edgar Go at ang kapitan ng barko na si Florencio Marimon, na sinasabi ng mga pamilya ng biktima na buhay pa umano at nagtatago o tinatago umano ng Sulficio Lines. Subalit sa mga sumunod na taon, unti-unting naibasura ang mga kasong kriminal laban sa kumpanya dahil sa umano'y kakulangan ng mga ebidensya. Kahit na sa kabila nito, ayon sa final report ng Board of Marine Inquiry, liable ang Sulficio Lines na ngayon ay tawag ay Philippines Pan-Asia Carrier Corporation. Liable din nga ang nasabing kapitan ng barko. Kaya naman hindi na pinayagang bumiyahe pang ng mga pampasaherong barko ang kumpanya at sila ngayon ay kumpanya na lamang na nakafocus sa carrier packing ng iba't ibang mga goods. At noong taong 2015 ay pinabura ng korte ang mga pamilya ng biktima sa isang civil case at inatasang magbayad ang kumpanya ng Sulficio Lines ng halos 241 million pesos bilang danyos. At taong 2021 naman nang umusad pa rin ang ilang bahagi ng kaso. Nanalo ang mga pamilya ng biktima sa Regional Trial Court ng Maynila para sa civil cases. Ngunit hindi pa rin nabibigyan ng kabuuang compensation ang mga pamilya ng mga biktima. Sa ngayon ay wala nang bagong ulat sa kasong ito at sa kabila nga ng desisyong naiwan ng korte, marami pa ring pamilya ang nanatiling gutay-gutay hindi lamang sa aspetong pinansyal, kundi sa emotional na sugat na naiwan ng nangyaring trahedya. At ang nakakalungkot, ilan nga sa mga naulila ay nawala ng 1, 2 o 3 mahal sa buhay. Pero para nga kay Melinda, 15 ang nasawi sa kanyang pamilya. Para naman kay Estela, 7 ang nasawi niyang mga kaanak. Ang ilan naman sa mga biktima ay isang buong pamilya, isang buong angkan na binura ng isang biyahe. At makalipas nga ang napakaraming taon, tila nga wala pa ring nakukuhang hustisya. May mga kaso, may mga desisyon pero tila kulang.
Ang ilan sa mga pamilya ng biktima ay hindi man lamang nakita ang labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang iba naman ay patuloy na umaasang balang araw ay katotohanan at katarungan ay lulutang. Sa tingin mo, ano nga ba talaga ang tunay na nangyari sa araw ng trahedya ng paglubog ng MV Princess of the Stars? Ito kaya ay dahil sa bagyo? O isa ka sa mga naniniwalang posible ngang may ibang elemento na naging dahilan kung bakit tumaob ang barko at kumitil nga ng napakaraming inosenteng buhay? At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.